Ito guys, ito yung ano, Ha? palabas na kami ng ano, ng Video. hospital. Ito yung ano, nagsundo sa yung taga-morgue. Ito guys. At uuwi na namin ito. Uuwi namin to sa Subic. Kalabas na siya sa ano, sa Hindi, dalawa lang kami. guys. Ay, tatlo yung bata. Okay. Dadalhin namin siyang yung ano niya, yung patay na lawas, dalhin namin sa Subic, Zambales. Kasi na pag-usapan namin na magkakapatid na Ako po yan. doon muna namin siya burol. Kasi wala naman siyang kamag-anak doon sa ano, sa Cavite. Kaya doon namin siya dadalhin kahit masakit guys. Tatanggapin na lang namin. Hindi naman natin alam guys yung buhay natin kung hanggang kailan tayo kunin na Lord. Kaya paubayan na lang natin sa Kanya. Kaya ibiyahe pa namin to papuntang Subic. Ang layo-layo. Grabe. Anong oras kami makakarating doon guys? Ay ako sobrang paus na yung boses ko. Kaano walang kwenta tong hospital dito guys. Pinabayaan yung kapatid ko dito, hindi nila gisikaso na nila kung yun ng 50-50 na pinabayaan nila guys. Kaya nakakalungkot ang kalagayan ng kapatid ko. Nalungkot talaga ako guys. Kalagayan ng kapatid ko. Kaya hindi ko alam kung kakayanin ko to guys. Yan, pumirma na yung yung kapatid ko para mailabas na yung yung bangkay ng kapatid ko dito sa morgue, sa ospital na ito. Sa buhay pa guys, di talaga kami pinapapasok. Hinahanap kami ng kapatid ko. Ayaw talaga nila kami papasokin. Mahigpit ang guard dito guys, grabe. Sobrang higpit. Yung naghingalo ng kapatid ko, hindi na namin makausap. Saka na kami pinapapasok. Paano pa namin makausap yung kapatid ko na hindi na makapagsalita siya guys? Saka na kami pinapapasok na hindi na siya makapagsalita. Pero yung nakapagsalita pa siya, hindi kami pinapapasok. Dapat si Mimi na lang Gusto lang naman ng kapatid ko kami kausapin. Pero Hindi, pirma hindi lang naman talaga sila kailangan. nagpapasok guys. Sobrang higpit nila. Kaya yung hospital dito sa dito sa Quirino Hospital, Maynila, tapat ng Manila Zoo. Nako, kung sino yung gustong magpa-hospital doon, huwag na kayong sumubo doon. Kasi lalabas kayo ng ipasok niyo yung pasyente niyong buhay, paglabas patay. Ang kapatid ko, ang lagsik-lagsik namin pinasok guys. Pero hindi ko alam bakit ganun ang nangyayari sa kanya. Hindi talaga siya gisikaso guys. Saka na nila gawaan ng aksyon na operahan na 50-50 na ang kapatid ko. Kaya nagagalit yung isang kuya ko Kaya nagdesisyon na ang doktor operahan daw. Paano operahan yan? Nawala na nga. Hindi na namin makausap yung kapatid ko. Anong silbi pang opera na yung gagawin nila?
Di ba? Sa ayos pang kapatid ko, panay yung kapatid ko nga magpa-opera siya. Hindi nila ginagawa. Yung 50-50 na sa kanila ay desisyon na operahan na siya. Kaya nakakalungkot isipin guys eh. Nakakalungkot siya isipin. Ang lagsik ng kapatid ko. Halos isipin mo siya nga 1 linggo lang ipasok. Sabado siya pinasok ng dito sa ospital. Sabado din siya namatay. Parang ang bilis ng panahon, di man lang siya naka-1 buwan namin nakapiling. Nasilbihan namin siya ng maayos. Pero yung pinasok na namin dito, ang bilis ng niya, ang bilis ng bumigay ng kapatid ko dahil wala silang action na pag-ayos ng isikaso sa sa kapatid ko dito eh. Kaya nahirapan na yung kapatid ko. Hindi ko alam kung bakit ganon yung ditong ospital na to. Nakakalungkot. Ang dami namin magkakapatid sa labas. Tinatawag kami ng kapatid ko. Hindi kami makapasok. Tapos tinatanong pa namin kung may dalaw daw. Wala daw dalaw. Anong ibig sabihin yung ospital na yun? Bakit walang dalaw? Kahit isa-isa man lang kami makaakyat, hindi man lang kami makakaakyat. Kasi hinaharang kami, nga bawal daw magbisita. Paano makakausap yun ng yung pasyente namin na kagaya yun sa kanya, wala talagang pagbilin sa akin nga ganito ganyan. Ay hindi ko siya nakausap eh. Ay pinagbawalan kami ng guard na paakyatin. Pinaakyat nila ako, hindi na makausap yung kapatid ko.